kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong kailangan nating dumaan sa maraming paghihirap upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, 14 at 15 kabanata. Ang karanasan ni Pablo at Barnabas sa Iconium. Sa Iconium, pumasok sina Pablo at Barnabas sa sinagoga ng mga Hudyo. Doon sila ay nagsalita ng mabisa kung kaya't ang malaking bilang ng mga Hudyo at mga Hintil ay naniwala. Ngunit ang mga Hudyo na tumangging maniwala ay pinukaw ang mga Hintil at nilaso ng kanilang mga pag-iisip laban sa mga kapatid. Kaya't nagtagal doon sina Pablo at Barnabas na nagsasalita ng buong tapang para sa Panginoon, na pinatunayan ang mensahe ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa kanila na gumawa ng mga himala at mga kababalaghan. Ang mga tao sa lungsod ay nahati. Ang iba ay pumanig sa mga Hudyo, ang iba naman ay sa mga apostol. Nagkaroon ng isang pakana sa gitna ng mga Hintil at mga Hudyo, kasama ng kanilang mga pinuno na pagmalupitan sila at batuhin. Ngunit nalaman nila ang tungkol dito at tumakas patungo sa mga lungsod ng Lycaonian, ng Listra at Derbe at sa palibot na lupain, kung saan sila ay nagpatuloy sa pangangaral ng mabuting balita. Ang karanasan ni Pablo at Barnabas sa Listra at Derbe. Sa Listra ay may nakaupong isang lalaking pilay ang kanyang mga paa. Pilay mula sa kapanganakan at hindi kailanman nakalakad. Nakinig siya kay Pablo habang nagsasalita siya. Tumingin si Pablo ng diretso sa kanya. Nakita niyang may pananampalataya siyang gumaling at tinawag. Tumayo ka sa iyong mga paa. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay tumalon at nagsimulang maglakad. Nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonian, "Ang mga Diyos ay bumaba sa atin sa anyo ng tao." Si Barnabas ay tinawag nilang Zeus, at si Pablo ay tinawag nilang Hermes dahil siya ang pangunahing tagapagsalita. Ang saserdote ni Zeus, na ang templo ay nasa labas lamang ng lungsod, ay nagdala ng mga toro at mga koronas sa mga pintuang daan ng lungsod dahil siya at ang karamihan ay gustong maghandog sa kanila. Ngunit nang marinig ito ng mga apostol na sina Barnabas at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at nagmadaling lumabas sa karamihan na sumisigaw, "Mga tao, bakit ninyo ginagawa ito? Kami rin ay mga tao lamang, tao tulad ninyo. Naghahatid kami sa inyo ng mabuting balita na sinasabi sa inyo na talikuran ang mga walang kabuluhang bagay na ito tungo sa buhay na Diyos, na gumawa ng langit at lupa at dagat at lahat ng naririto. Noong nakaraan, hinayaan niya ang lahat ng mga bansa na magpatuloy sa kanilang sariling pamamaraan. Ngunit hindi niya iniwan ang kanyang sarili na walang patotoo. Nagpakita siya ng kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng ulan mula sa langit at mga pananim sa kanilang mga kapanahunan. Binibigyan niya kayo ng maraming pagkain
at pinupuno niya ang inyong mga puso ng kagalakan. Kahit na sa mga salitang ito, nahirapan silang pigilan ang karamihan sa paghahain sa kanila. Nang magkagayoy may dumating na mga Hudyo mula sa Antioquia at Iconium na naakit ang karamihan. Binato nila si Pablo at kinaladkad siya palabas ng lungsod sa pag-aakalang patay na siya. Ngunit pagkatapos na magtipon ang mga alagad sa paligid niya, siya ay tumindig at bumalik sa lungsod. Kinabukasan, umalis sila ni Barnabas patungong Derbe. Ang pagbabalik sa Antioquia sa Syria. Ipinangaral nila ang mabuting balita sa lungsod na iyon at nakakuha sila ng malaking bilang ng mga alagad. Pagkatapos ay bumalik sila sa Listra, Iconium at Antioquia upang palakasin ang mga alagad at hikayatin silang manatiling tapat sa pananampalataya. Kailangan nating dumaan sa maraming paghihirap upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila. Nagtalaga sina Pablo at Barnabas ng mga nakatatanda para sa kanila sa bawat simbahan, at sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno ay ipinagkatiwala sila sa Panginoon na kanilang pinagkalooban ng kanilang pagtitiwala. Pagkatapos magdaan sa Pisidia, sila ay nakarating sa Pampilya, at nang kanilang may pangaral ang salita sa Perga, ay lumusong sila sa Atalya. Mula sa Atalya ay naglayag sila pabalik sa Antioquia, kung saan sila ay ipinagkatiwala sa biyaya ng Diyos para sa gawaing ngayon ay natapos na nila. Pagdating doon, tinipon nila ang simbahan at ibinalita ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano niya binuksan ang pinto ng pananampalataya sa mga hintil. At nanatili sila roon ng mahabang panahon kasama ng mga alagad. Ang konseho sa Jerusalem. May ilang lalaking bumaba mula sa Judea patungong Antioquia at nagtuturo sa mga kapatid, maliban kung ikaw ay tuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises, hindi ka maliligtas. Ito ang nagdala kina Pablo at Barnabas sa matinding pagtatalo at debate sa pagitan nila. Kaya't sina Pablo at Barnabas ay hinirang, kasama ng ilang iba pang mga mananampalataya, na umahon sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol at nakatatanda tungkol sa katanungang ito. Pinalakad sila ng simbahan at habang naglalakbay sila sa Pensya at Samaria, sinabi nila kung paano napagbagong loob ang mga hintil. Ang balitang ito ay labis na ikinatuwa ng lahat ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia, ng mga apostol at ng mga nakatatanda na kanilang pinag-ulatan ng lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Nang magkagayoy, tumindig ang ilan sa mga mananampalataya na kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at sinabi, dapat tuliin ang mga hintil at kailangang sundin ang batas ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at mga nakatatanda upang isaalang-alang ang tanong na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumayo si Pedro at kinausap sila. Mga kapatid, alam ninyo na noong nakalipas na panahon ay pumili ang Diyos sa inyo upang marinig ng mga hintil mula sa aking mga labi ang mensahe ng Ebanghelyo at manampalataya. Ang Diyos na nakakaalam ng puso
ay ipinakita na tinatanggap niya sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng banal na Espiritu, tulad ng ginawa niya sa atin. Wala siyang ginawang pagkakaiba sa pagitan natin at sa kanila, sapagkat nilinis niya ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, bakit ninyo sinusubukang subukin ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay sa leeg ng mga alagad ng pamatok na hindi natin kayang pasanin ni ang ating mga ninuno? Hindi. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesus na tayo ay naligtas tulad nila. Natahimik ang buong kapulungan habang pinakikinggan nila sina Barnabas at Pablo na nagsasabi tungkol sa mga himala at mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Nang matapos sila nagsalita si Santiago, "Mga kapatid, makinig kayo sa akin." Inilarawan sa atin ni Simon kung paano ipinakita ng Diyos noong una ang kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagkuha mula sa mga hintil ng isang tao para sa kanyang sarili. Ang mga salita ng mga propeta ay sumasang-ayon dito, gaya ng nasusulat. Pagkatapos nito, babalik ako at muling itatayo ang bumagsak na tolda ni David. Ang mga guho nito ay aking muling itatayo at aking isasauli, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at lahat ng mga hintil na nagdadala ng aking pangalan, sabi ng Panginoon, na gumagawa ng mga bagay na ito, na ipinahayag sa mahabang panahon. Ang aking pasya sa makatwid na huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil na bumabaling sa Diyos. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sinasabi sa kanila na umiwas sa pagkaing nadumhan ng mga Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa karne ng binigti na hayop at sa dugo. Sapagkat ang kautusan ni Moises ay binabasa ng napakahabang panahon sa mga sinagoga tuwing Sabat, at ang kanyang mga salita ay ipinangangaral sa bawat bayan. Ang liham ng konseho sa mga hintil na mananampalataya. Nang magkagayoy ang mga apostol at mga nakatatanda kasama ang buong iglesia, ay nagpasya na pumili ng ilan sa kanilang sariling mga tao at ipadala sila sa Antioquia kasama sina Pablo at Barnabas. Pinili nila si Judas, tinatawag na Barsabas, at si Silas, dalawang lalaking pinuno ng mga kapatid. Sa kanila ipinadala nila ang sumusunod na liham. Ang mga apostol at mga nakatatanda ang inyong mga kapatid. Sa mga hintil na mananampalataya sa Antioquia, Syria at Cilicia, pagbati. Narinig namin na ang ilan ay umalis sa amin nang walang pahintulot at ginulo kayo, na ginugulo ang inyong mga isip sa kanilang mga sinabi. Kaya't napagkasunduan naming lahat na pumili ng ilang tao at ipadala sila sa inyo, kasama ng aming mahal na mga kaibigan na sina Barnabas at Pablo. Mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, ipinapadala namin sina Judas at Silas upang kumpirmahin sa pamamagitan ng salita ng bibig ang aming isinulat. Mukhang mabuti sa banal na Espiritu at sa amin na huwag kayong pabigatan ng anumang bagay na higit sa sumusunod na mga kinakailangan. Dapat ninyong iwasan ang pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan,
ang dugo, ang karne ng binigti na hayop at ang pakikiapid. Makabubuti kung iwasan ninyo ang mga bagay na ito. Paalam. Ang mga lalaki ay pinaalis at bumaba sa Antioquia, kung saan tinipon nila ang simbahan at inihatid ang sulat. Binasa ito ng mga tao at natuwa sila sa nakapagpapalakas ng loob na mensahen ito. Si Judas at Silas na mga propeta rin sa kanilang sarili ay maraming sinabi upang pasiglahin at palakasin ang mga kapatid. Pagkaraang gumugol ng ilang panahon doon, sila ay pinalisan ng mga kapatid na may pagpapala ng kapayapaan upang bumalik sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit nanatili sina Pablo at Barnabas sa Antioquia, kung saan sila at ang marami pang iba ay nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Naghiwalay sina Pablo at Barnabas. Pagkaraan ng ilang panahon, sinabi ni Pablo kay Barnabas, "Bumalik tayo at bisitahin ang mga kapatid sa lahat ng bayan kung saan ipinangaral natin ang salita ng Panginoon at tingnan kung ano ang kalagayan nila." Nais ni Barnabas na kunin si Juan na tinatawag ding Marcos kasama nila. Ngunit sa isipan ni Pablo ay hindi mainam na isama siya, sapagkat sila'y pinabayaan nito sa Pampilya at hindi nagpatuloy na kasama nila sa gawain. Nagkaroon sila ng matinding hindi pagkakasundo kaya naghiwalay sila. Isinama ni Barnabas si Marcos at naglayas patungong Cyprus. Ngunit pinili ni Pablo si Silas at umalis at ipinagkatiwala ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Dumaan siya sa Syria at Cilicia. Pinapalakas ang mga simbahan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.